The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Magabasa kita sa pulong sa Ginoo dire sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Hebrews 12, 1 and 2. Wherefore saying we are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Adlaw sa aton mga manog palamati diri sa tinapay sang kabuhi. And may itbi nga napunan kita gid sa nga kalipay kag pagpasalamat nga nakabugtaw kita kag ang Ginoo nag-extend sang iyang kaluoy sa aton, and we are able to experience another sunrise. So indeed, great is the faithfulness of the Lord, no? And which is new every morning. Bag-o ang kaluoy sang Ginoo sa kada adlaw, and isa sa kaluoy niya sa aton nga hindi lang ginahatag niya iya bugtong anak, pag ginahatag niya man sa aton ang iya pulong agod nga maglaygay sa aton, agod magiya sa aton kag magtudlo sa aton nga magpadayon sa pag-alagad, magpadayon sa pagtuo. And we believe that it is through the word that the Holy Spirit is speaking to us. And not only that, pang paagi man sa ginatawag nga pulong sa Ginoo nga ang isa ka tawo makasalig kag makatuo kag mas magtubo pagid ang pagtuo, no? So ginatawag nga ang ginahambal sa pulong sa Ginoo that faith comes by hearing and hearing by the word of God. And amo gid ni ang isa man sa kabugatan sa sining radio ministry nga ang pulong sa Ginoo madalagid sa mga dulunggan, no, sa mga kalag nga nagapalamati pagi sa kahanginan. Kay bangod nga kinahanglan gid naton ang pulong sang Ginoo. Hambal gani sang ni Kristo dira sa Mateo 4:4 nga ang taho hindi lamang mabuhi sa tinapay, apang sa tagsa ka pulong nga nagakawas sa bibig sang aton nga Ginoo. And kabay sa siniman nga aga o kung sa sini nga adlaw nga nagapalamati ikaw dira, no, kung diin man ikaw nga parte no, sang Western Visayas, sang Palawan o kung dira sa Mindanao, kabay nga padayon ikaw magapamati kag magasunod sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo diri sa tinapay sang kabuhi. And magapadayon kita sa aton nga series, Living by Faith. So ang ginatawag gali nga pagtuo hindi lang ini nangin necessary during sa ginatawag nga kaluwasan, no, naintindihan naton nga paagi lamang sa pagtuo na luwas kita. Ginklaro gid ina ni Apostle Paul dira sa Ephesians chapter 2, 8 and 9 nga kung sa diin nagsiling siya, for by grace are ye saved through faith. Sa grasya sa Ginoo na luwas kita paagi sa pagtuo. Botsulingon, that is not of ourselves, it is the gift of God. So amo ni gali ang palaagyan sa ginatawag nga kaluwasan, matutod nga kaluwasan, kay bangod nga na paagi ini sa grasya sa Ginoo, regalo lamang ini sa Ginoo, and we just have to believe. Botsulingon, kung nagatuo ikaw wala ikaw nagapangabudlay, apang nagasalig ikaw nga ang aton Dios amo na ang nangabudlay didto sa krus. Kag naghambal sa gani tetelestai botsulingon, it is an accounting term that it is paid in full. Ginbayran na sang Ginoo ang kabugusan, and hindi na kinahanglan nga magdugang pakita paagi sa aton nga mga kaayo, maayong buhat, katutom, paghatag o kon sa aton nga mga relihiyon. Kay bangod nga ang ginatawag nga nga kaluwasan, ginklaro gid that it is by grace and it is received through faith, not of ourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. And that is the word of God written and declared dira sa Ephesians chapter 2, 8 to 9. So sa nagligad na mention man
sa aton kag natun-an man naton ang buot silingon sang pagtuo. And this is a great and wonderful definition that faith involves abandoning all human reliance on self-efforts and placing total dependence upon God's character, His actions, and His promises as revealed in His words. So, ginpahayag sa aton sa iyang mga pulong. And nagatuo kita buot silingon sina nga ginbayaan naton ang pagsalig sa aton nga kaugalingon, sa aton pwede mahimo, sa aton kapasidad, sa aton nga kaalam, sa aton nga kaayo, kag ginbutang naton ang aton bugos nga pagsandig sa aton nga Dios, sa kung sino siya, sa iyang character, no? Magsiling kita nga talking about the character of God, no? Masiling naton that our God is love. So nagasalig ako nga hindi ako pagpabayaan sa Ginoo, kay bangod mahigugmaon siya. Himunan niya ako because He is a good and great provider. Siya ang nagtugas sa bugos ng kalibutan, and nothing is too hard for Him. Is there anything too hard for God? Wala. No, so amo na sa gali ang ginatawag nga pagtuo. Nagasalig ikaw sa kung ano ang imo nga pagkilala sa Ginoo. I think isa sa mga interesting man nga definitions ang ginatawag nga pagtuo is faith is doubting your doubts. Diba? Thinking about and considering kung ano ang Diyos, faith is doubting your doubts. Pangduwa-duwaan mo ang imo nga pagpangduwa-duwa. Example, harap lang, pastor, wala ako inugbayad sa tuition sa akon nga anak, manog bukas naman klase. Paano nimo duwa-duwaan ang imo nga pangduwa-duwa? Ask yourself, okay, gaduwa-duwa ako nga ang Ginoo maghimuno. So ang pamangkot, hindi man gid bala kaya sa Ginoo nga himun-an ako? Hindi man gid bala kaya sa Ginoo ang ihatag ang akon nga kinahanglan nga ang akon bata manog eskwela na? Pabayan man gid bala sa Ginoo ang iya kabataan? Hindi man gid bala sa Ginoo sabto ng akon mga pangamuyo? And I think isa ina sa mga tahuman nga practice kag nga i-apply man sa aton nga kabuhi. Amo na siya gali ang ginatawag nga pagtuo. It is not just confidence in God, but it is doubting your doubts towards God. Nagapangduwa-duwa ikaw sa Ginoo. So ang pamangkot, you challenge God. Lord God, hindi mo man gid kaya how. And so that will lead us sa isa ka konklusyon nga, well, ang Ginoo gali nagtugas ang bugos ng kalibutan, no? Di anong budlay sa iya? Anong hindi niya kaya himuon? Ano ang hindi niya kaya ihimuno? Kaga sa una gani ginhimunan niya man. Subong actually graduate na ako nga bata, o kun nga ang iban gani napatapos ko na. Ang Ginoo nag-sustain sa akon, tapos sa sining last nga nabilin pabayaan ako sang Dios. So amo na sa gali ang isa ka picture kung paano naton i-apply ang ginatawag nga pagtuo sa aton nga kabuhi. Now diri sa may Hebrews chapter 11, isa ka tahom diri nga ginahimo sang author is not only nga gin-discuss niya kag gin-define niya ang ginatawag nga pagtuo sa Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero naghatag pagid siya sang illustrations, sang mga ehemplo sang kabuhi kung paano nga ang ining mga tao they lived by faith. So ang isa diri ka ehemplo, now by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Another, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God has translated him. And for his before translation, he has this testimony that he pleased God. And bala naton, ang nag-please sa kabuhi ni Enoch is hindi nga bangod maayo siya, but it is faith. Ginklaro gid, know that without faith it is impossible to please God. And so ang paghambal diri nga God was pleased with the life of Enoch, it is because of his faith. So klaro gid, by faith Enoch, by faith Abel, by faith Noah, being warned of God of the things not seen as yet. And so he prepared an ark, he preached
repentance, and he obeyed the Lord by faith. By faith, Abraham offered, di ba? By faith, Abraham left the land, his land, Ur, and sojourned in the land of promise. By faith, Sarah herself received strength to conceive a seed. By faith, Abraham was tried to offer up Isaac, and he received the promise of the only begotten son. By faith, Isaac blessed Jacob. By faith, Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph. By faith, Joseph gave commandments concerning his bones, nga ilubong gid ang iya nga mga tulan dito sa promised land, kay bangod nga balaan niya gatuo siya nga tumanon sa Ginoo ang iyang ginpromesa. By faith, Moses, he was not afraid of the king's commandment, and by faith he chose to suffer affliction. By faith he forsake Egypt. By faith he passed through the Red Sea. By faith the walls of Jericho fell down. Kita ni naton kung paano nila ginkabuhi ang ginatawag nga pagtuo. Now, sa ato naman subong, how do we live by faith? Sa nagligad, nagpadayon kita sa Hebrews chapter 12. Kaginsabat naton ang pamangkot. How to be victorious, okay? How to be victorious in running the race. Ilaya tapos na. Na tawag sina, hindi naging perpekto ang ilang pagdalagan. May mga tion nakadusmo sila, nakasandad sila, natumba sila, pero nagbangon sila, nagpadayon sila. Amo na sa gali ang ginatawag nga pagtuo, nga makita nato ng ebidensya sa matuod-tuod kay nagapadayon nga pagtuo, kay bangod ang isa man ka taho nagapadayon. So, ang sabat una sa nagligad, how to be victorious in running the race of faith. Una, let us lay aside every weight, which is na sabat kag na-explikar na naton sang nagligad, nga kung gusto naton mangin madinalagon sa sining nga pagpaindis-indis sa sining in this race of faith, we have to lay aside every weight. We have to lay aside our resentments of the past. We have to lay aside our discouragement of today, and let us lay aside the anxieties of tomorrow. Amo nang mga burdens naton. And of course, let us lay aside the sin that so easily beset us, entangles us, ang gahawid sa aton, ang ara lang makadusmo kadayon kung ara nang sala sa imo tubangan. We have to surrender them to Christ. Another, let us run with endurance. So hambal dire, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amo ni ang ginahambal diri sang pulong sa Ginoo. Run with endurance. So hindi ni siya 100-meter dash lang ang aton nga ginadalagan, but this is a marathon. It means malawi din ni nga dalaganon. Kumbaga hindi inila nga simple nga okay padasigay lang tapos birahon ko ni sa una kay para magdaog ko dayon. Hindi. Kumbaga sa parutay-rutay ni, kung sino ang sa grasya sa Ginoo, nga makapadayon namo na sa ang picture diri nga hindi ini mahapos. We need endurance. Hindi lang ini matapos nga after nga naluwas ikaw after sina ayos na tapos na. Apang ang ginatawag nga dalagano naton, it is a daily thing until death. Ukon, tiyan mo na sa aton nga ginatuuhan, ginapatihan nga kung ang Ginoo naman ang magbalik. So let us run the race with endurance. So let us run with endurance. What is needed is endurance to finish what we have begun in Jesus Christ. And there is a race set before us. May ginaman ng Ginoo nga dalaganon, and we need to endure until the end. Now, hindi ini bangod sa aton nga makapadayon kita. Hindi ini sa aton nga ikasarang nga padayon kita. Apang still sa grasya sang Ginoo. Now, isa diri katahom nga quotation, and I will read. He stands with us at the starting point and earnestly says to us, not run, but let us run.
The Apostle Paul, or the Apostle himself, is at our side as a runner. So ang writer sang Hebrews gambal sa diri, let us run with patience. Wala siya lang naghambal nga, okay, dalagan ikaw, una ikaw, or dalagan ka mo. Kundi during this moment nagahatag sang encouragement ang ining writer nga, hey, my fellow Hebrews, my fellow Christian Jews, let us run with endurance, with patience. Hindi kita maguntat, hindi kita magbalik. Kaya mo ning struggle nila mo, gusto nila magbalik sa kinaandan nila nga pagtudlo. Kaya hindi sila mag-usad kag magpadayon sa pagtuo nila kay Kristo. Pero nga bal diri, di magapadayon kita, let us run with endurance. Now, actually ang gingamit ko nga quotation is from Spurgeon himself. Habal niya, he stands with us at the starting point and earnestly says to us, not run, but let us run. So, whoever is the writer is at our side as a runner. Kaya mo ning tahom, blessing ang ginhatag sa Ginoo sa aton, that we are not running alone. Not only our God is with us until the end of time, ang Ginoo gaupod sa aton pagdalagan, but may ara pagid kita nga mga utod sa Ginoo. We have a community, a church nga ara upod naton nagadalagan. An encouragement nga makita naton, tangible example also, and encouragement nga ginhatag sa Ginoo sa aton nga padayon ikaw. Tanan kita may struggles, tanawang sa imo tuo, tanawa sa imo nga wala, may ara man na sila struggles, pero nagapadayon sila. And so let us run with endurance. Run with endurance. Isa daw ka budlay sa pagkakristohanon. Kaya bangod nga adlaw-adlaw ang aton nga pagkakristohanon. But silingon adlaw-adlaw kita nagadalagan. And imagine, isa ka marathon nga adlaw-adlaw mo dalaganon. Hindi lang ni siya simple nga 48 kilometers or 100 kilometers nga pag matapos na mo ayos na. This is beyond our human capacity. Nga adlaw-adlaw gali kita nagadalagan. And you know, may mga tion gid nga daw arab lang gusto mo na lang ipungkop daw, hindi na mag hakwat sang imong nga tiil kag magpadayon, kag siguro discourage man ikaw kay Lord God daw may nakita ako ligad upod ko pa subong, hindi na sang nagligad ari pa siya di sa wala, ari pa di siya sa tuo, ara pa sa sa unahan, pero subong daw ako na lang. Pero nga baldiri, let us run with endurance. So, endurance translate the ancient Greek from the word hopomone, which does not mean patience, which sit down and accepts things, but the patience which masters them. It is a determination, unhurrying and yet undelaying, which goes steadily on and refuses to be deflected. So, amo na ang hambal ni Barclay. So, hindi lang ni siya nga simple nga patience or endurance nga okay, mahulat lang kita nga mag-abot sa ato ng finish line. Hindi. May ara ikaw patience nga magpadayon, gasakit ng tanan, mabudlay ng tanan, pero Lord God, magpadayon ako, magdalagan gihapon. Bisan na mabugat, bisan hinay-hinay lang, pero nagausad. It is unhurrying yet undelaying, which goes steadily on and refuses to be deflected. So it refuses to be deflected. So kabay nga may ara kita natunan no sa sining nga punto. So how to be victorious in running the race, ari nga mga simple naton nga punto. Let us lay aside every weight. Second, let us run with endurance. And lastly, we have to look on Jesus. Sa verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So both the foundation and the completer of our faith is the Lord Jesus Christ. So in other term, or shall I say, way of saying this is fixing our eyes on Jesus. We can only run the race as we look to Jesus and have our eyes locked on to Him.
He is our focus, our inspiration, our example. He is both the author and the finisher of our faith. Siya ang dapat nga ginatulok naton, siya ang pagtuo naton, siya ang inspirasyon naton, kag siya ang ehemplo nga magapadayon kita. So in ancient Greek, looking unto Jesus uses a verb that implies a definite looking away from other things and a present looking unto Jesus. Butsilingon, kung magtulok gali kita sa Ginoo, it is a deliberate decision nga pilion gid nimo. It is a purposive, personal decision nga, intentional decision nga okay, matulok ako sa Ginoo. Bisan mabudlay daw, matulok tani ako sa sininga butang. Sa akon kwarta, sa akon kapasidad, sa akon nga mga abyan daw, dito ako tani magatuo or magasalig. But it is an intentional and purposeful focus and fixing on Jesus. So, pilion gid nimo nga hindi magtulok sa mga bagay sa kalibutan o kung pwede nimo nga masaligan kag pilion mo gid nga magtulok sa kay Kristo. So, ang ginahambal dire, looking unto Jesus, it do not even look upon the race course or the competitors, but to look on Jesus and so start in the race. Looking unto Jesus, it also implies nga wala kagatulok sa imong nga course, wala kagatulok sa lupa kag kung ano ang plastada sang sirkumstansya nga imo ginadalaganan subong. Wala ka man gatulok sa imong competitors kung sino ang arada sa kilid o kung sa likod or sa tubang nimo. Pero ang hambal gid diri, looking unto Jesus. I think this is a very crucial thing and need naton i-emphasize kag i-explain. Kay Aryo, kung ang aton nga focus or pagtulok is ara sa aton nga course, okay? Kung anong kakatabo bala, anong ginadalaganan nimo kay na-experiencehan nimo subong nga circumstansya, pwede gid nga ma-discourage ikaw kay ang ginatulok mo, Lord God, ari na naman, amo na naman niya ako ni sitwasyon, amo na naman niya ang ako ni problema. And if we are looking on our course, we will be distracted. Another thing, isa pagid nga pwede maka-obstruct and maka-distract sa aton sa pagtulok sa Ginoo is ang competitors naton. Kagina to na mention ako ng isa ka illustration nga, Lord God, daw ako na lang isa bilinhaw ang ara sa tubang ko, sa unahan ko, sa kilid, sa wala, kagang ginbalikid ko nga ara sa likod ko, daw wala na sila haw, ako na lang haw. And hambal dire, we have to look unto Jesus. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So as I end, let me answer this question, and let us answer this question. How do you know that someone is truly looking on Jesus? Paano nimo mabalaan nga isa ka Kristohanon o kung tao ang iyaman gid nga pagtulok ara lang gid na fix na lansang sa kay Kristo? Here is the answer, because their enjoyment is Christ. Or shall I say, how do you know that someone is truly looking on Jesus? Because their enjoyment is Christ alone, which means they delight to bring others closer to Christ alone, and they are not focusing on the faults and falterings of others, but on the faithfulness of their Savior. Again, paano naton mabalaan? Yang isa ka Kristohano nagatulok magigiri kay Kristo kay gina-enjoy niya ang iyang pag-alagad. Kang iya kalipay, madala man ang iban nga mag-upod sa sini nga pagpaindis-indis. Let us run the race. And wala siya nag-focus sa faults and falterings ang iya nga mga upod, but he is focused and fixed on the faithfulness of his Master and Savior. Salamat gid sa inyong pag-upod sa sini nga pagtuon naton. Kabayan Ginoo gid magapakamaayo kag tipigan kita sa Ginoo sa sini nga adlaw. May God bless us all.